Mag-aral tayo. Pag-ibig ng Diyos, binigyan ka ng matangos na ilong, kapatid. Ang ganda ng ilong mo, di ba? Ang ilong ko pangit eh. Mas maganda yung iyo. Eh, kung ang Diyos ay kay pag-ibig, dapat pantay-pantay. Dapat pareho tayo ilong. Tama? Dapat, para pantay-pantay talaga, pareho rin tayo ng noo. Tama ba yun, kapatid? O, di ba? O, ngayon, para talaga pantay-pantay, pareho rin tayo ng kulay ng balat. Tama ba yun, kapatid? Dapat para pantay-pantay, pareho rin tayo ng tenga. Tama? Dapat pareho rin tayo ng taas. Ba, ano labas natin? Magkamuka. Tama? Eh kung lahat tayo mahal ng Diyos, pantay-pantay, magkakamuka tayo. Tama? Kaya mula sa presidente hanggang sa preso, magkamuka. Pag may nagnakaw, hinahabol ng pulis, nalagay sa gitna ng tayo, magkakamuka eh. Ganun ang gusto mong gawin, magulo yan. 7 anak mo, magkakamuka. Todas ka. Magulong-magulo pamilya mo. Eh ngayon, bakit mayroong mataas? May mababa, may mataba, may payat. Alam ng Diyos yung kaya niya ginawang ganon. Amen? Tutul ba tayo mga kapatid? Roma 9:20. Basa. Ngunit, o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Sige nga, meron ba namang yung ginawa mo? Ba, gumawa ka ng silya, nagsalita. Ba't mo ba ako ginawang silya? Inuututan ako rito. Pwede ba naman magreklamo yung silya? Kahit nga hindi ka maghugas, umupo ka, walang kibo yung silya eh. Hindi kumikibo yun. Kahit may buni ka sa puwet, di kikibo yun eh. Oh, ganun din tayong mga tao. Kaya ikaw ay pandak, kaya ikaw ay matangkad, kaya ikaw ay mataba, kaya ikaw ay maganda, kaya ikaw ay pangit. Para sa Diyos, maganda tayong lahat dahil siya ang gumawa sa atin. Yan ang dapat natin makita. Tama ba yun mga kapatid? Para sa Diyos, kaya ka nga niya ginawang ang ilong mo, medyo pico de loro, yung parang nakaganon. Ha? Meron namang ilong, medyo malaki-laki butas na nakatingala para magkakilala tayo. Tama mga kapatid? Napakaganda ng ginawa ng Diyos. Yung duling, sasabihin pangit, maganda yon, special yon. Tenyo, mas marami ang hindi duling kaysa sa duling. Di special yung duling. Ba't ka mahihiyan duling ka? Yan ang ginawa ng Diyos. Magpasalamat ka kahit duling ka. May karapatan kang makarating sa langit. Ayan ang dapat natin makita. Basta kahit duling ka, manindigan ka lang na kahit kaduling, ang gawa mo'y magaling. Amen mga kapatid? O yan. Walang pagtatangian Diyos sa tao. Basta kahit sino. Ang pag-asa lang natin, alam nyo kung ano? May tayong pag-asa, kay kuba ka, kay duling ka, kay bading ka, kay tibu ka, kay ikaw ay pipi, kay ikaw ay bingi, pag nakarating ka sa langit, babaguhin ka na. Magandang maganda ka na. Pakinggan nyo, sa unang Korinto 15:51, ganito ating mababasa. Basa. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Kaya kung maliligtas, lahat ng maliligtas, babaguhin. Paano yon? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Bakit? Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Duloy. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Yan ang pag-asa mo. Hindi plastic surgery ang pag-asa mo, kapatid. Ang pag-asa mo, sumampalataya ka, maglingkod ka sa Diyos, gumawa ka ng mabuti, kahit ikaw ang pinakapangit, pagdating ng araw, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak sapagkat
tutunog ang pakakatang mga patay, mga bubuhay na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Amen? Ikaw na ang pinakamaganda pagdating nung araw na yon. Babaguhin tayo eh. May pag-asa tayo. Kaya mahirap, mayaman, duling, bulag, pilay, pingkok, disabled, pag naging dapat ka sa Diyos at sumunod ka at natakot ka sa Kanya, may pag-asa kang nakareserba sa langit, babaguhin ka. Kaya lang, kailangan muna maglingkod ka sa Diyos. Kumilala ka para ka magtagumpay.